ng per increase ay parang tumututol na yung isa sa mga board member. At sinasabi nga po natin ay meron po tayong memorandum circular 2008-39 na kapag nagkaroon po ng pagtaas ng presyo ng diesel o crudo, ay may kapangyarihan po ang transport sector na mag-file ng petition ng per increase. At sinasabi rin po doon sa memorandum circular 87002 naman, ay pagdating po ng pagpapile ng 5 days, kailangan po ay magbigay na sila ng notice of hearing. Kaya ang board po o sino man sa board o chairman ng LTFRB, wala pong kapangyarihan na pangunahan na sinasabi nila na ibabasura kaagad yung petition namin na ngayon po ay sinasabi na ng isang board member. Okay, salamat ka, Efren. Good morning. Maraming salamat po. Ginoong Efren De Luna, presidente po ng ACTO. Pagsabog ng improvised explosive device sa Hulo-Sulu, 3 ang patay. Batay sa investigasyon, inilagay ang pampasabog sa tabi ng Sali Utalum Elementary School. Bukod sa 3 namatay, 10 iba pa ang nasugatan sa insidente. Inaalam pa kung sino ang nasa likod ng pagsabog. Oras na para sa latest showbiz balita. Kaya narito na po ang ating morning kachikang si Luan D. Luan. Salamat, Igan. Nailibing na po kahapon ng aktor na si Paquito Diaz sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Tahimik na nagbigay ng huling pamamaalam ang kanyang mga kaanak. Pero bumuhos po ang emosyon habang binabasbasan at inililibing ang aktor. Matapos ng libing, nagpalipad ng mga puting lobo ang kanyang mga kaanak at kaibigan. Bagamat hindi na nagpaunlak ng panayam, nagpaabot naman ng pasasalamat ang kanyang pamilya sa lahat ng nakiramay. Samantala, unang chika natin from Hollywood naman today, Vanessa Hudgens tila na e-enjoy ang buhay single. March 9, namatan po ang aktres kasama ang best friend niyang si Britney Snow sa isang resto sa LA. Sa pagpasok at paglabas ng resto, all smiles ang aktres. Nang tanungin kung senyales ba ito ng pag-e-enjoy niya ng buhay dalaga, ngiti at tango lang ang sagot ni Vanessa. Some insiders say na friends pa rin naman daw sila ng ex-boyfriend niyang si Zac Efron. May chika pa ako mamaya, kaya dyan lang po kayo. Rhea? Salamat, Luan. Kwento naman po ng inspirasyon. Kambal sa China, may kakaibang bond sa isa't isa. Mula pa kasi edad siyam, pinapasa na ng nakatatanda sa kambal ang kanyang kapatid. Hindi kasi ito nakakatayo at nakakalakad na mag-isa. Bata pa lamang ang kambal na magkaroon sila ng kakaibang spinal disease at isa lamang po sa kanila ang gumaling. Kaya naman mula noon, nangako ng isa sa kambal sa kanyang sarili na aagapay siya sa kanyang kapatid. Pakibalita na tayo sa latest na tali ng trapiko. Narito po si Love Anuber. Love! Thank you, Igan! Mga kapuso, ito na po ang ating kakalsadahan at katrapikan na po muna natin ang aming kinaroroonan. Ito po sa may area ng Spanya, mga kapuso. Medyo nagkakaroon na po ng pila itong ating mga sasakyan na patungo po ng Quiapo area at medyo nahihirapan ng makalusot ng dire-diretso yung ating mga motorista. Yung mga papunta naman po ng Quezon Avenue, mga kapuso, medyo mas okay at mas nakakalusot sila ng konti. Ang mga patungo naman ng E. Rodriguez, lalo yung mga patungo ng Cubao, ganun din, maluwag na maluwag, maski po yung lumalabas ng E. Rodriguez, wala akong problema. Via GMA Traffic System naman, mga kapuso, makikita ho natin sa kanang bahagi ang EDSA Kamuning flyover. No? Yung flyover hindi pa puno, pero po yung ground level hanggang sa may Cubao area, nagkakaroon na po ng pagbigat ang kanang bahaging lane. Ang kaliwa naman ho patungo ng norte at monumento ay tuloy-tuloy pa rin. Dito naman po sa ibaba niyan, gamit pa rin po ang ating GMA Traffic System, ay ang McKinley and 26th Street. No, makikita ho natin nagkakaroon na rin ho ng pila itong kaliwang bahaging lane patungo ng Bikutan. Ang mga patungo naman po ng C5, mas tuloy-tuloy at mas maluwag po ang kanilang pagbiyahe. Sa may Ortigas Avenue, nako, nagkakaroon na rin po ng punuan yung kakalsadahan sa kanang bahaging lane. Yan ho ay patungo ng Cainta, Rizal and Pasig area at yung kaliwang bahaging lane patungo po ng EDSA. Ganun na rin, siksik, liglig, wala na rin hong mapaglagyan. Pero yung ating flyover, no, medyo maluwag-luwag pa at wala pa rin hong problema. May coding ho tayo ngayong araw, mga plaka ho nagtatapos sa numbers 9 and 0.
Okay, sa mga medyo nagkakaroon ng problema sa may EDSA southbound lane, mga kapuso, mula po ito sa DPWH, meron po tayong mga road reblocking o pagsasaayos ng mga kakalsadahan. Ang mga area po ay ang Pituazon Service Road. 2 lanes po ang occupied dyan, yung pong inaayos. 1 lane lamang po ang passable. Monitored ba naman by MMDA, meron din hong reblocking sa may malapit sa Ramon Magsaysay High School. 1.5 lanes po ang occupied o inaayos, 2.5 lanes lang po ang passable. Malapit naman ho sa GMA Network, mga kapuso, 2 lane ang occupied, 1 lane lang po ang passable. Kaya wag na po kayo magtaka kung sa mga oras na ito, mga kapuso, medyo nahihirapan tayo makalusot patungo po ng South and Makati area. At yan po muna ang aking update sa ating mga kalsadahan sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-iisang reyna ng kalsada. Laban you, Bear! Smile naman dyan and everything. Balik sa'yo, Igan. Tama. At ang init namin mamaya, salpukan ng 2 sa Matlog, Sorsogon, 6 ang patay. At US President Barack Obama ibinunyag na nabiktima rin siya ng pambubuli noong bata pa. Okay? Narito na silang lahat. Magsaling pwese na tayo. Yay! Oh, yeah! Ay, may saging. Sorry, may saging. May salamat, Igan. Sariwa, mataba at malaman. Hindi